ay may tatlong pagkabahagi. Okay? Pansinin po natin mabuti. May tatlo din po itong pagkabahagi. Ito naman pong pangangaral kong ito, kaya malakas, kasi meron pong nakakapanghinayang na nakikita ang aking mga mata doon sa may mga sapat na gulang. Ang Bible po mismo ang nagsasabi nito na ang Bible ay nanggagaling sa salita ng Diyos na ito po ang magdadala sa kaligtasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ng tao ay patay. Ang tao. Ano po ito? Una, lupa. Ginawa ng Diyos Ama sa pamamagitan ng lupa ang tao. Hinugisan. Hinugis ito, ginawa. Okay? Sumunod, anong nilagay? Ano po na yung nilagay ng Ama? Okay? Sino po ang nakakaalam? Ang inilagay ng Ama sa kanyang ginuhit, sa kanyang creation, ay hininga. Okay? Hininga ng Ama para ang kanyang nilikha sa pamamagitan ng putik ay magkameron ng buhay. Ang buhay na ito po yung naririto kung kaya tayo ay nabuhay. Now, ano po itong buhay? Buhay na nag-uugnay sa Diyos at sa tao. Po yun. Ang ating unang mga magulang ay si Eva at si Adan. Tama? Ang sabi ni Brother Erickson. Paano po namatay ang tao? Ang ugnayan na nakat. Ito po yung dahil sa kasalanan ng dalawa nating mga magulang. Si Eva at si Adan. Nakat ito dahil sa kasalanan. Kanino nagmula ang kasalanan? Eva at Adan. Nakat nga po ito dahil sa kasalanan. Now, ang kasalanan ay ang pinagmumulan ay si Satanas. Okay? Ito po yung nagkat. Ito po yung pumutol sa tao. Ang ugnayan ng tao sa Diyos ay naputol. Kaya lahat ng tao ay patay. Okay? Patay ang ugnayan ng tao sa Diyos. Kaya ang sabi niya sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tao tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakarating sa kaharian ng aming nasa langit. Dahil nga po ito ay patay. Dahil sa pagkakaugnay natin sa Diyos ay nakatay sa kasalanan. Now, sino ang pinagmumula ng kasalanan ulit? Si Satanas! Takot naman tayo dyan. Ang ating mga kuya dyan, mga nanay. Maganda ko, Nay. Yes! Kalarawan ka ng Diyos. Kalarawan ako ng Diyos, kaya ako'y maganda. Sabihin mo na sa sarili mo. Kalarawan ako ng Diyos, kaya ako'y maganda. Okay? So ito po yung dahilan ng pagparito ng Panginoong Jesucristo upang ang lahat ng naputol na ugnayan sa tao at sa Diyos manumbalik at lahat ng tao ay mabuhay. Nay, pwedeng kakuret? Anong kakulanda? Iyan yung kaluluwa na nasasaktan. Dahil ang katawang ayan ay mauuwi sa lupa. Kanina, nilikha ng Diyos ang katawang ito dahil sa lupa. Uuwi sa lupa. Pero yung pakiramdam na yan, hindi po yan namamatay. Iyon yung pupunta sa impyerno habang tayo may napapangaral na tulad nito na hindi natin tinanggap. Amen? Kailangan natin ang Diyos. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Ito po'y pag-ibig ng Diyos na ayaw tayong mapahamak. Kaya ang Diyos ay nagsakripisyo, nagbigay ng buhay para lahat tayo ay makasama sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? So ito po yung kaluluwa na nakakaramdam. For example, ako namatay sa oras na ito, hindi ko pinahintulutan. Ang katawan lang ito ang namatay. Okay? Ang katawan lang ito ang namatay dahil ito ay lupa. Pero ang nagsasalitang ito, hindi po ito namamatay. At may dalawang uri na pwedeng puntahan ito. It's either impyerno o langit. Pero 101% nasa sa langit ako, tinanggap ko ang Diyos sa buhay ko. Okay? Ito po yun. Hindi po yan namamatay. Wala pong kamatayan ang nagsasalitang ito. Sapagkat ang nagsasalitang ito ay shell na. It's shell lang ang katawang ito. Ang nagsasalitang ito aalis sa shell na ito. At ang shell na ito ay maiiwan. Kaso binabaliwala po natin. Nakikita ko, magpe-pray, nagte-text, nagpe-pray, nagpagtanggap. Kawawa naman po tayo kung hindi po natin mauunawaan. Ako po, sobrang deboto talaga. Naglalakad po ako ng paluhod.
nagpapasaan po ako ng krus. Ang alam ko ito ang paraan para magkameron ako ng buhay na walang hanggan. Lang ito ang namamatay. Okay? Ito lang po ang namamatay. Pasinin po natin. Ito lang po ang namamatay, ang shell na ito. Pero ang nagsasalitang ito, hindi po ito namamatay. Kaya nga sabi na kanina doon sa mayaman at sa mahirap, yung mayaman ay napapunta sa apoy ng pagdurusa. Bakit? May nangangaral na tulad ng ganito, pinaniwala. Bakit? Sabi niya, ay mayaman na naman ako eh. Ano, hindi ko naman yan kailangan. Sabi din ng pangangaral kanina, kahit anong dami ng yaman mo, kahit anong dami ng pera mo, kahit ikaw nang may-ari ng lahat ng kayamanan sa buong mundo, mahirap ka pa rin sa langit dahil wala kang salita ng Diyos. Wala kang Diyos sa puso. Ang lahat ng yaman na yan, maiiwan. Pero ang salita ng Diyos, mananatiling magaganap. Magaganap. Magkakailan-kailan pa man. Sa lahat, ang ginin niyo pong inyo. Sumunod po kayo, ang ginin niyo po itong inyong panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa oras na ito. Nalaman ko na mahal niyo ako. At salamat po dahil natanggap ko ang mga salita niyo sa oras na ito. At humihingi ng kapatawaran ng gawang kasalanan. Panginoon, patawad po kung ako'y nagbaliwala sa mga salita mo. Hindi ko ito pinakinggan. Hindi ko ito sinunod. Patawad po. Patawad po ako'y nagkasala sa iyo. Ginamit ko ang aking katawan. Alak, sigarilyo. Patawad po. Dahil ang gusto mo ay ang katawang ito ay magamit ko lamang sa kalwalhatian ang karangalan ng iyong pangalan. Po, Ama, mahal na mahal niyo ako. Sa oras na ito, pinapapasok kita bilang Panginoon, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pangalan ng Panginoong Jesus.